Hello guys, good morning. Good afternoon na pala. Wala na intro kasi hindi naman talaga ito totally vlog. Okay. Kasi last week, di ba, nagpapaliwanag ako doon sa last part about sa tip. Okay, ganito kasi yan. Kami kasi bilang isang bellboy or porter, marami talaga kami trabaho. Nakita nyo naman ang trabaho namin bilang isang porter or isang bellboy, kung paano kami maglinis. Ang dami namin ginagawa. Liban sa naghahatid kami ng mga bagahe o ng kliyente sa kanilang room, papaliwanag, naglilinis din kami ng mga bintana, mga pintuan, nag-hover din kami yung aisle, sabihin na lang natin. Tapos nag-hover pa kami ng mga hagdan. Kapag uutusan kami ng mga bubuhatin, nagbubuhat kami. So, kumbaga pag may general cleaning, kami pa rin ang gumagawa. So, bakit mahalaga sa amin ang tip? Kasi yun na lang ang karagdagan sa aming sahod sa mga ginagawa namin sa isang hotel o kasama ang restaurant na kasama doon sa building na yun, kasama doon sa hotel. Okay, para mas madali intindihan, ang hotel kasi mayroon yan breakfast na sala na kinakainan ng kliyente. After kasi ng breakfast, gagawin nila yan ng restaurant na. So, ang trabaho namin kasi ang schedule namin ay rotation. Okay. Nagpapaumaga kami. Minsan sa alas 10 hanggang alas 5. So, mayroon din kami na pang closing. And then, mayroon din kami na night shift. So, rotation yung ano namin. Tapos, di ba, naglilinis din kami ng filter ng aircon. So, yun ang trabaho namin bilang isang bellboy. Kaya mahalaga sa amin ang tip na karagdagan sa aming sahod. Kasi, pag may tip kasi kami, halos hindi na namin na babawasan ang sahod namin. Kasi doon na kami kukuha ng pagkain namin araw-araw, pambili namin ulam araw-araw, doon sa tip. Minsan, kapag maganda naman yung time o araw na malaki-malaki yung tip mo, pwede mo pagkuhaan doon ng pambayad mo ng bills sa bahay. So, kumbaga sa sahod, doon mo na lang kukunin ang bayad mo sa upa sa bahay. At the rest, doon sa tip na. So, malaking tulong yun para sa amin na nagtatrabaho sa hotel. Okay. Kasi hindi naman lahat ng client na hinahatid namin sa kanilang room ay nagbibigay ng tip. Pero syempre, sa dami namin trabaho, dami namin ginagawa, dami namin nililinis, syempre, deserve din namin na makaroon ng tip. Kung nakikita nyo guys, trabaho namin dito sa abroad, lalo na nagtatrabaho sa hotel, bilang isang bellboy or porter, tagabuhat ng bagahe ng kliyente para yatid mo sa room, ay hindi ganun din kadali. Kasi trabaho namin talaga, in short, all around ang trabaho namin. Kaya mahalaga din namin sa amin, deserve din namin na makaroon ng tip para karagdagan doon sa aming sweldo at o pang araw-araw namin na pagkain o ng ulam. Yun. Okay guys, yun ang sinasabi ko. Yun ang pinakamahalaga. Okay. Kasi deserve din namin yun sa dami namin trabaho. Kaya hindi ganun kadali ang trabaho namin dito. Alam naman natin na mahirap din ang trabaho sa kusina. Pero mga yan, kusina, mga dishwasher,
may tip din yan sila. Pero centralized. Every week o every month, hinahati-hati nila ang kanilang tip. Kaya, deserve din nila yun. Okay. Ganun din sa amin. As a porter or ng billboy, deserve din namin yun. Ito, okay. Then, dito natin tatapusin ito. Abangan nyo na lang ang susunod ng mga video. Totoong nangyayari sa buhay ng isang OFW. So, hindi lang sa akin, kundi sa mga ibang tao din na nagtatrabaho sa ibang bansa na nasa hotel din nagtatrabaho. Okay, kahit hindi lang sa hotel, kahit sa restaurant, housekeeping, o kung ano pa man yung mga trabaho na pinasukan nila sa abroad. So, yun na guys, ingat tayo. God bless.